May nag-request nga pala sa akin na ipanguha ko daw siya ng balakwit. At sakto nga dahil mahibas na naman sa gabi kaya mangingilaw ako. At syempre nangilaw na nga rin pala kami ng mauulam. So yun na nga guys, for today's video, mahibas nga na naman pala ulit ngayon sa gabi. Hoy, anong gagawin? Ay di mangingilaw na naman tayo. Lagi naman, di ba? Kakaumpisa pa lang ng video ay parang nagagalit na naman. Nga pala bago tayo mangilaw, flex ko lang ito nabili kong flashlight online. Sobrang liwanag ano. Ang ganda nitong gamitin sa pangingilaw at sobrang liwanag. Kahit wari ko ang isda ay nagatago sa ilalim ng bato ay kita mo. Laka oy, pagka uwi naman masyado ay ano. Kahit pawari ko kita mo ang isda ay kung duling ka naman sumibat, edi wala din. Nga pala ngayon ay kasama ko yung kapatid ko na si Oni-chan Vlogs. Mukha nga lang palang inahalukay ko itong unahan ng bangka namin pero nililiko ko yan. At papaanda rin nga ni Oni-chan itong bangka namin. Kapag ganda rin nga palang kami nangingilaw, gamit na gamit ko itong aking mga belt bag. Pinaglalagyan ko ng power bank, cellphone, saka flashlight. O diba nag-promote na naman? Mag-promote ka na lang kaya, wag ka na mangilaw. So yun na nga, nakarating na nga pala kami din sa aming pangingilawan. Malapit nga lang pala ito din sa bahay. Lalabas lang ng ilog tapos yun na, ibasanan na. Kapag mga pangulam lang ang kukunin namin, dito lang kami sa malapit. Pero kapag kami nangunguha ng balatan o sea cucumber, dumadayo kami sa ibang lugar. Meron din naman dito noon, kaya nga lang ay maliliit pa. Speaking of maliit, may nakita nga pala ko ditong maliit na pusit. Bobtail squid nga pala yan, sabi ni Google. Pero ang tawag niyan din sa amin ay ulo-ulo. Para lang kasi silang mga ulo na nakalublob din sa buhangin. Tapos ang ikli ng mga galamay nila. At ulitin ko lang bago kayo magpaka-high blood na naman at magalit sa akin, hindi sila lumalaki. Nga pala din nga pala ako pumunta sa buhanginan at may nag-request nga sa akin na ipanguha ko daw siya ng balakwit. Request ng anak ni Miss Line. Sana nga lang ay may makuha tayo ngayon for today's video. Madalang na kasi din sa amin ng balakwit at maraming nangunguha niyan. Si Oni-chan nga pala ay nasa batuhan at mangunguha nga siya ng balatan. Yun ang pinagkakaabalahan niya sa buhay bukod sa pagbablog. Ang manguha ng balatan at saka kasag at binebenta niya. Siguro sa mga susunod na pangingilaw ko, mangunguha na rin ako ng balatan. Nga pala may nakita ako ditong seahorse, nakatihan. Ilipat natin ang pwesto sa medyo malalim at baka magalit kayo sa akin at hindi ko malaang tinulungan. Kanina pa nga pala ako naglalakad din sa buhanginan, puro mga ganito lang ang nakikita ko. Wala man laang balakwit. Kapag talaga hinahanap mo, hindi mo makita-kita. Kapag naman hindi ko inahanap, ang dami ko nakikita na gayon. Nga pala may mga nababasa ako, nagtatanong sila kung magkano daw ba ang kilo ng talaba din sa amin. Dito po sa amin ay wala nagbebenta ng ganyan. Pero kung bibili naman po kayo sa akin, siguro mga 1K ang kilo. Hindi rin po talaga kami nagbebenta nun. At gawa ng hindi naman po anytime ay pwede kami makakuha nun. Kapag may mga nag-harvest lang ng palaisdaan, saka lang kami nakakahingi ng ganun. Hindi ako pwedeng basta-basta na lang lumusok ng palaisdaan at baka tayo masampigan ng may-ari nun. Pero dun sa mga nagre-request baga ng ganyan, yung bagang gusto din, mamaya na nga lang. Hindi doon baga sa mga followers ko na gusto rin ma-experience na matikman yung mga nahuhuli ko baga din sa dagat. Tatry natin yan soon kasi may binabalak kami ni Miss Line. Sana nga lang ay matuloy yung balak namin na yun. So yun na nga, mabalik tayo din sa aking pangingilaw. Sinisibat ko na nga rin pala kahit mga bobtail squid at gawa na ako inatamad yung muko. Marami nga pala akong mga nakikitang kalantigas o yung crab baga na maliliit pero tinatamad nga akong manguha. Parang ang trip kong panguhain ngayon na pangulam ay isda. Medyo maliliit nga lang pala ang isda pero pwede na yan. May lasa na rin yan. Ito nga palang isang isda na nahuli ko ay palata. Kung tawagin din sa amin. Ganyan lang naman talaga sila kalalaki. Hindi nga pala sa pinangingilawan ko, wala ka namang makikita ditong isdang malaki at gawa ng mababaw lang itong inapangilawan ko. Makahuli ka lang dito ng mga isdang malalaki kapag sa malalim ka mangingilaw. Ayoko lang pumunta sa malalim at gawa ng hindi ako nakapants. Lagi nga pala ako nagpapants kapag ako napunta sa dagat kasi madalas ako'y mulog din kapag nangingilaw. Nakapokus lang baga ako dun sa inahanap ko. Hindi ko napapansin yung mga salabay, tuyom o sea urchins baga. Dati nga nung ako'y nagpost na natinik ako ng tuyom sa binti, ako'y napagtawanan at kakaiba daw ang tuyom din sa amin at nalipad sa binti ako natinik imbis na sa paa. Kapag kasi panahon ng kulapo o yung damo baga sa dagat at saka yung mga lusay na tinatawag, nandun kasi yung mga sea urchins, nakapatong sila doon. Ay kapag hindi mo sila napansin at napalihid yung binti mo doon, edi napalihid ka. Pero mas madalas nga nasasalabay ako kapag nangingilaw. Lalo na nga kapag panahon ng box jellyfish. Sila kasi ay lumalapit sa ilaw, sa liwanag baga. Tapos hindi pa sila masyadong makita at gawa ng kulay nga nila. Dati nangingilaw kami kahit hanggang bewang ang tubig. Wala lang, share ko lang. Nga pala puro banak palata at saka itong bugaong nga nakikita kong isda dito. O baka sabihin ng iba dyan, ang lamog mo naman, nakain ng tae ang bugaong. Tapos inahuli mo. Ay, sasayaan nyo na at hindi naman kayong kakain yan at ako naman. May napansin nga pala kong isda din sa ilalim ng bato. O diba sabi ko sa inyo ay basta itong flashlight na ito ang gamit nyo, kahit nasa ilalim ng bato ang isda, makikita mo. Di yung flashlight nga pala na nabili ko online, hindi ko siya masyadong ginagamit kasi nagre-react yung camera ko doon sa flashlight. Nagkakaroon yung video ng wiri-wiri. Alam nyo yun? Ayan, nagkakaroon baga ng ganyan yung video. Pero nagkakaganyan lang naman kapag rektang nakatutok baga din sa tubig. So dapat pala sa langit nakatutok yung flashlight. Hindi, pero kapag ganito namang malayo, hindi nagre-react yung aking camera. Abay dapat siguro malayo pa lang kaya sibatin ko na yung
isda, ahagis ko na laang yung sibat. Nga pala may nakita ako ditong isdang saguksok. Yung ganda nga palang isda ay mulog yan, madali lang yan mahuli. Kahit hindi mo yan gamitan ng sibat at damputin mo laang. Yung kaliskis nga pala nila ay iba kumpara sa ibang isda. Magaspang baga. Kapag lilinisan mo siya, hindi siya kakaliskisan, kumbaga ibabalatan. Masarap yung isda na yan iprito o di kaya ay ginanga. Tapos may nakita nga pala ako ditong saang. So ayun, ito na lang ibibigay ko dun sa anak ni Miss Line. Sana ay madagdagan. Pero mukhang hindi na nga madadagdagan at nag-aaya ng umuwi si Unichan. Parang nasa 2 oras pa lang ata kaming nangingilaw. At kaunti pa nga mga nahuhuli kong pang-ulam. Hindi ako sanay na ganito kabilis mangilaw. Sanay kasi ako inaabot ako ng mga 5 oras o higit pa. Kung pwede nga lang hindi na rin umuwi at dito na ako matulog ay. Para kasing ang bilis ng oras kapag ako ay nangingilaw. Pagkarating nga pala namin din sa bahay, mga nakabang na itong mga alaga naming animal na si Panda, Bruno at Wally. Hindi nga pala namin sila sinama sa pangingilaw at yan ang lilikot laang yan sa dagat, lalo na si Panda. Kapag may asibatin kang isda ay pahara-hara at syempre sumalubong din sa atin si Tabudo. So yun na nga, mabalik tayo. Ito nga lang pala yung mga nakuha kong pang-ulam. Kaunti. Tapos ari nga pala yung mga nahuli ni Unichan na pang-ulam. Pero hindi kasama dyan yung kasagat niya na iniipon niya at pambenta. Pero kapag nga ako nakakahuli, naku, walang benta-benta. Ulamin yan. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Lawrence Katipunan, Aileen Patiam, Earl De Vega, Abe Aratas, Jan Arwin Ilaga, Janarbel Ruales, Joseph Santoyo, Trisha May Resilia, Rachel Recto, at kay Angging Hamero. Nga pala ang luto na gagawin ko din sa mga nahuli namin pang ulam ay igaganga ko na laang. At nakakaumay na kasi ang puro prito. Prito sa umaga, sa tanghalian, sa hapunan, hanggang sa merienda. Pinagsama-sama ko na nga lang pala sila para masaya at iisang luto na laang. So yun na nga guys, kain po tayo. So yun lang, bye!